Sagana sa karagatan, ibinigay ang kaibig-ibig na likas yaman. Iba't ibang uri ng yamang dagat ang ating masisilayan, tahanan ng masasarap na pagkaing dagat at nagkakaisang komunidad, probinsya na matatagpuan sa ika-6 na rehiyon, may border sa lahat ng kaisla nito. Aklan sa Hilagang Kanluran, Iloilo sa timog at silangan at Antique naman sa timog kanluran. Nasa hilagang timog nito ang Anyong Tubig na Hintutulo Channel, ipinagmamalaking seafood capital of the Philippines. Kapis noon, isa ka banwa, isa ka handom sa hunahuna kag Balatyagon. Palihog sa madali lang, saksihanta ang probinsya ng Capiz. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya. Ayon sa isang akda na si Pedro Alcantara Monteclaro na pinamamagatang Maragtas, mayroong 10 magigiting at matatapang na mga dato na naglakbay pa mula sa Borneo patungo sa kapuluan ng Panay. Pinalitan umano ng mga ito ang pangalan ng isla at tinawag na Madyaas na kalaunay hinati sa 3 na nagresulta sa 3 komunidad, ang Hamtik o Antique, Iron-Irong o ngayon ay ang Iloilo, at Akyanan na ngayon ay ang Aklan at Capiz. Nagbuo ng gobyerno ang mga komunidad na ito na tinawag na Confederation of Madyaas. Pinamumunuan ni Dato Bangkaya ang Aklan at Capiz, kung saan pinaniniwalaan na dito din nagmula ang pangalan ng lalawigan dahil umano sa nagkaroon ang dato ng kambal na anak at ang salitang Kapid ang katumbas nito sa lokal na dialekto. Marami naman ang naniniwalang nasa Capiz ang pangalawang Spanish settlement sa buong bansa na malapit sa Panay River na sakop ngayon ng bayan na may kaparehong pangalan na kalaunay dito din kinuha ang pangalan sa buong isla. 1569, nadatnan nila Miguel Lopez de Legazpi ang Panay na pinaninirahan ng mga taong may mga tato, kaya tinawag nila itong Isla de los Pintados. Pero may iba't ibang teorya ang lumutang kung saan nagmula ang salitang Panay. Ang isa dito ay galing sa Kastilang Panhay en este isla o mayroong tinapay sa islang ito kung saan hinahanap ng mga Kastila sa isla sa gitna ng kanilang paglalakbay. Isa naman sa ikinapuot ng mga Kapizenyo ay ang pag-uugnay sa kanilang lugar na may mga aswang. Nagsimula ito sa kwento ni Teniente Gimo. Si Teniente Gimo ay nabibilang raw sa kanilang pamilya ng mga aswang na lumipat sa probinsya. Ayon sa sabi-sabi, isang araw, balak daw ni Teniente Gimo na patayin ang kaibigan ng kanyang anak na nakitulog sa kanila. Balot ng kumot, inihulog niya ito sa isang kawa ng kumukulong tubig. Huli na ng kanyang natuklasan na anak niya ang kanyang nadampot at napatay. Ngunit ayon sa mga local paranormal researcher, ang kwento ng mga aswang sa isla ay panay lamang sa mga maling akala. Ayon kasi sa pag-aaral, ang kwento ng mga aswang ay nagsimula pa noong panahon ng mga Kastila kung saan pinansag ang mga aswang ang mga babaylan dahil tutol sila sa impluwensyang dala ng mga dayuhan. Sa katunayan, may barangay sa bayan ng Pontevedra na may pangalang Baylan, katunog ng Babaylan. Dito raw nagtago ang mga babaylan na pinaghahanap ng mga Kastila noong ika-16 na siglo. April 25, 1956 nang tuluyang ihiwalay ang Aklan sa Capiz sa panahon ni Pangulong Ramon Magsaysay. Mayroong 17 na nasasakupan ang Capiz at isa dito ay syudad, ang Rojas City. Ang 16 na natitira ay mga munisipalidad, ang bayan ng Cuartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ivisan, Hamindan, Maayon, Mambusaw, Panay, Panitan, Pilar, Pontevedra, President Rojas, Sapian, Sigma at Tapaz. Capiz noon ang tawag sa naninirahan sa isla
Ito rin ang tawag sa kanilang dialekto na medyo malapit sa Hiligaynon pero may naibang bokabularyo. Matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng Capiz sa bayan ng Tapaz at Hamindan ang Suludnon tribe kung saan kilala bilang Panay Bukidnon. May sarili silang lingwahe, ang Sulud o Igbuk. Isa naman sa mga kilalang Capiznon ay ang ikalimang presidente ng Pilipinas na si Manuel Rojas kung saan may 2 bayan ang ipinangalan sa kanya. Mar Rojas, Pedro Gil, Cornelio Villarreal. Ang pinakauna naman na Pangulo ng La Liga Filipina na si Domingo Franco Tuazon ay isinilang at lumaki sa Mambusaw bago nag-aral sa Maynila. Paulo Bidiones, Vicky Bello, Barbie Almalbes at ang aktor na si Mikoy Morales na tubong Rojas City. Ginaganap sa Rojas City ang Sinadya sa Halaran, ang main festival ng lalawigan kung saan ito ay ginugunita tuwing unang linggo ng Disyembre. Sa katunayan, 2-in-1 ang selebrasyong ito dahil pinagsama na nila ang Sinadya Festival ng Cabecera at ang Halaran Festival ng buong probinsya. Kapistahan Festival. Makikita dito na nagsama-sama ang buong komunidad na nagkakaisa. Makikita rin ang iba't ibang produkto na ipinagmamalaki ng mga Capiznon gaya na lamang ng mga gamit na gawa sa Capiz shells, dative bags at paintings at marami pang iba. Ilan naman sa nangungunang tanim dito ay palay, mais, niyog, saging at tubo. Dahil binansagang seafood capital ng bansa ay maraming mahuhuli ditong blue marlin, bangus, pusit, hipon, sugpo, talaba at mga seaweeds. Alam nyo bang ang puti na makikita sa mga bintana ng mga sinaunang bahay ay tinatawag ding Capiz? Ito ay gawa kasi sa mga shell na isang uri ng oyster na kung saan ang probinsya ang nangunang pinagkukunan. Ginagamit din ito sa mga parol at iba pang pandekorasyon sa bahay pero pinakaginagamit talaga ito sa mga bintana kaya ang ibang tawag dito ay window pane oysters. Kung sa pagkain naman, syempre, nanguna ang mga seafood dishes tulad ng iba't ibang luto sa alimango, hipon at ang talaba. Hindi rin mawawala ang pagtutuyo o pagdadaing ng mga isda. Tinatawag nila mga dried fish nito bilang uga. Isa pang sikat at kakaibang uri ng clam dito ay ang diwal. Matamis sumano ang laman nito at mas masarap pa daw sa talaba at tahong pero mas mahal din at may panahon lang ang paghuli. Kilala din ito sa tawag na angel swing dahil talaga namang mukhang pakpak ng angel kapag nakabuka. Pagdating naman sa merienda, isang sikat dito ay ang tinatawag nilang inday-inday. Gawa ito sa galapong at mayroong toppings na bukayo. Isa din sa delicacy na lalawigan ay ang suso na kung tawagin nilang bagungon. Baybay Beach na matatagpuan mismo sa Cabecera. Palina Greenbelt Eco Park. Basiao Virgin Beach ng bayan ng Ivisan. Pinakamahabang kuweba sa Western Visayas ang Lahab Cave ng Dumalag. Sa kabilang dako naman sa bayan ng Tapaz, makikita itong Marugo Lake. Ang salitang marugo ay nangangahulugang dugo ng hilaw na isda. Ito ay dahil napilitan o manong kumain ng mga kababayan nating tumakas sa mga Hapon noong World War II dahil kapag niluto nila ang isda ay makikita ng mga ito ang usok. Madami ding talon ang Capiz tulad ng Lictinon Falls ng President Rojas, Malinamon Falls ng Hamindan at Hinulugan Falls ng Pilar. Capiz Eco Park sa bayan ng Cuartero. Sacred Heart of Jesus Shrine ng Rojas City na may taas lang naman ng 102 feet. Cathedral of the Immaculate Conception ng siyudad ng Rojas, Mambusaw Church at ang simbahan sa may Panay. Kinikilala ang kampana sa tower nito na pinakamalaki sa buong Asya.
Ang tubig ang nagdala sa mga Kastila sa Capiz. Akala nila noon ay tinapay lang ang makikita nila dito, pero di nila alam na ang mismong tubig ang magbibigay ng tanyag at pagkakakilanlan sa buong Capiz. Shoutout kay Julie Boy Vlog, please like and share. Daryl Fernandez Villamor, Jimboy Makiling, Jobert Ortiz, kay Tristan, Janric Malintad Kilaton, Vance Adrin Labiste, Zain Ryuji Mendez, at kay Baby Casifia Mendez. We have chosen